Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na kagad tayo. Ang impeachment proceedings mga kababayan ay mababaliwala o mananal in void. Ayon dito kay Attorney Sal Panelo mga kababayan. Matindi po ito, isipin ninyo, gumagastos po ang gobyerno ng 25 million kada araw para lang dyan sa impeachment na yan. Pagkatapos ay sa kahuli-hulihan ay mababaliwala lang po lahat ng kanilang mga sakripisyo. Hindi pala sakripisyo yan eh. Ang kanilang mga pagpapagal, hindi rin pagpapagal yan. Opo, lahat ng kanilang ginagawa sa impeachment proceedings mga kababayan dahil nagsimula po ito ng mali. Bakit naman sinabi mong mali ka, Jazz? Ito nga po yung aming isi-share po sa inyo tungkol dito sa interview ng Net25 News and Information kay Attorney Sal Panelo na dito po mga kababayan pinag-uusapan ang kredibilidad o kaya legalidad pala ng impeachment na isinasagawa ngayon sa Senado laban kay BP Sara, mga kababayan. Alam nyo, meron akong naiisip eh. Kung yung impeachment na ito, mga kababayan, ay ang boboto dyan para makonvict si BP Sara ay 2/3 o kaya 16, alam nyo mga kababayan, hindi na sana kailangan pang mag-hearing ilang beses yan eh. 30 weeks yata, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, that is 90, mahigit 90 days na hearing yan, mga kababayan. Isipin ninyo, ang ginagastos pala ng Senado sa tuwing hearing, that is 25 million yata, mga kababayan, kung hindi rin po kami nagkakamali. Paki-correct na lang po kung nagkamali kami. So kung 25 million kada araw, ang laki ano? Oo, sobrang laki. Ang ginagastos sa impeachment na yan, sa makatuwid, ang kanilang magagastos sa loob ng mahigit 90 araw ay nasa 2.3 billion pesos. Paki-correct na lang po kung hindi kasi tayo ganong kahusay sa mathematics. Paki-correct na lang po kung nagkakamali tayo. Pero parang ganon ang lumalabas mga kababayan. Pagkatapos, para makonvict ang impeachable official katulad ni BP Sara, kailangan po 16 ang boboto sa kanya na senador. Mga kababayan, kung nakikita nyo, mahihirapan silang kumuha ng 16 na senador para i-convict si BP Sara. Ngayon, bakit pa sila nagpapakahirap na gawin itong prosesong ito kung ang boboto pala dyan, hindi naman pala ang pakikinggan dyan ay yung ebidensya mga kababayan. Oh, kasi kahit anong gawin nilang ebidensya, kahit ano pang ilabas nilang ebidensya dyan mga kababayan, ang masusunod din yung mga senador eh. Tama po ba? Yung gusto ng mga senador, mga kababayan. Kung ano yung iboboto ng mga senador, kaya kahit ano pang ebidensya ang ipakita mo dyan, sa kahuli-hulihang pagkakataon, ang mangingibabaw pa rin dyan ay yung boto ng mga senador. Bakit hindi pa sila magbotohan ngayon? Nagsasayang lang po sila ng salapi. Sipin mo 25 million kada araw ang ginagastos dyan sa impeachment. Kung yan po sana ay ibigay na lang sa mga Pilipino, sa mga naghihirap, ipaayos na lang yung mga dapat ipaayos para lang sa ganun ay kung hindi man matapos kaagad ang flood control project na yan, ay mabawas-bawasan ang pagbaha, di nakatulong pa po sana, hindi po ba mga kababayan? Pero, eto mga kababayan, napakalaki ng ginagastos sa impeachment na yan na ginagawa. Kaya tama po yung sinabi ni Pangulong Bongbong noon eh. Walang maitutulong sa pamumuhay ng kahit na isang Pilipino ang impeachment na yan, mga kababayan.
Kaya bakit natin pinag-uusapan ito, mga kababayan? Kasi sa kabila po na gumagastos na ang gobyerno ng napakalaking halaga sa impeachment na yan, dito may sinasabi si Attorney Sal Panelo rito, mga kababayan, na lahat ng kanilang mga ginagawa dyan na proceedings, mababaliwala lahat yan. Dahil nagsimula sa mali. Ano po ba yung mali na sinasabi namin na pinagsimulan nito? Ito pakinggan natin. What do you think of Senator Cheese Escudero being the presiding officer? Oh. Do you agree na it's okay to appoint another senator to be the presiding officer? Dapat daw, sabi ni Senator Alan Peter at ni Senator Pia Cayetano, dapat yung Senate President na dinispute naman po ng majority. Sabi nila, very silent daw ang Constitution when it comes to that. That's why they appointed Cheese Escudero as the presiding officer. They're wrong. Ano sabi niya? They're wrong. Mali daw po sila, mga kababayan. Bakit daw sila mali? Wrong. Very wrong. Because last week, I think last week I wrote an article about it in my column, and I said na dapat talaga ang presiding officer ay ang Senate President. Dapat talaga ang presiding officer ay ang Senate President. Ano po ba kasi ang nangyayari ngayon? Hindi po ba si Cheese Escudero ang inilagay nilang presiding officer at hindi po yung Senate President? Doon pa lang, mga kababayan, kung ang konstitusyon ang pag-uusapan, hindi na pwede. Sa Ilocano, burro na Mali na Sablay na sa umpisa pa lang, mga kababayan. Kaya ang lahat ng mga nangyayari ngayon, pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Sal Panelo. Constitution is very clear. The language, hindi ba nakalagay doon ang Senate ang impeachment court? Okay? Ngayon, may pinasok ngayon ang framers of the Constitution na pag ang presidente ang tinatraya, kailangan Chief Justice. Correct. O ibig sabihin, yun ang exception to the rule. The rule is the Senate President should preside sa lahat ng impeachment cases. Kaya nilagay yun kasi presidente na Pero kung iba, ang Senate President. Pangalawa, tinignan nila yung framers' intent. Ay, klarong-klaro na talagang dapat ang lahat ng mga impeachment trial, ng lahat ng impeachable officers ay ang Senate President. Kaya yung ginawa nila kahapon, that's constitutionally infirm. Baka manalipay lahat ng proceedings nila. In other words, in violation of the Constitution. Ano daw ang sabi, mga kababayan? Violation yan sa konstitusyon. Alin? Yung paglalagay nila kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment, mga kababayan. So sa simula pa lang, mga kababayan, mali na Kaya tama yung noong nagsasalita si Senator Alan Peter Cayetano na kinokontra niya ito, yung mga ibang senador, pati itong si Win Gatchalian na mukhang estatwa na, wala na siyang papel, diyan sa ginagawang impeachment, nakatunganga lang siya roon na nagmumukha ng tawag dito kung ano-ano nga po yung pinalalabas ng mga kababayan natin. Nandyan yung naggagansilyo siya, nagluluto siya ng samgyup, nandyan yung namamalansya siya, nandyan yung nagtitimpla ng kape ni Cheese Escudero, kung ano-ano na lang ang ginagawa ng mga kababayan natin na mga AI para nang sa ganun ipakita na wala na siyang silbi. Kung yun pala ang gusto nila, bakit hindi pa noon nila inilagay si Cheese Escudero bilang Senate President? Hindi po ba, mga kababayan? So, ano yun, Attorney Sa, just in case, no, na you're saying it's infirmed yung ginawa nila, it will have to take somebody to file a case. So maybe Senator Alan again will go to the Supreme Court to ask if that's legal. And if, let's say, two cases, no, two scenarios, if the Supreme Court decides in favor of Senator Alan, then the whole proceeding is wasted. Null and void. Null and void. Yun! Null and void. Yung whole proceedings na yan ng impeachment, mababaliwala lahat yan. Dahil dyan, sa maling ginawa nila, sa una pa lang na pagkakataon, na simulan nila yung impeachment proceedings na yan, sablay na po, mga kababayan, mali na po. Kaya lahat yan, pagka may nag-file ng petisyon dyan sa Korte Suprema,
At sinabi ng korte na hindi pwede yung ginawa nila, lahat ng yon. At hindi lang yon, mga kababayan. Ang matindi po kasi yan, ito 25 million ang ginagastos po ng gobyerno sa impeachment proceedings na yan sa tuwing magsasagawa ng impeachment, mga kababayan. Mahigit 90 araw ang gugugulin nila dyan para matapos yan. Kwentahin mo yan, napakalaking halaga, mga kababayan. Kung yan ay itinulong na lang sa mga Pilipino, mga kababayan. Oh. In fact, kahapon, immediately after the session, kasi nandun ako kahapon, Oo. nagkausap kami ni Senator Alan sa Senator Robin. Yun ang sinabi ko sa kanila. You have to file immediately, question it before the Supreme Court. At, pag-aaralan nila ngayong gabi. Okay. Ang problema lang po kasi dyan, mga kababayan, sakali nag-file ng petisyon si Senator Alan Peter Cayetano sa Supreme Court. Itong Supreme Court naman, hindi tayo nagmamagaling dito mga kababayan. Hindi rin po kami abogado. Wala nga po kaming gaanong alam dyan sa batas-batas na yan. Pero nakikita naman po natin nauobserbahan po natin mga kababayan na na napakabagal ng pagkilos, pagbibigay ng desisyon ng Korte Suprema. Hanggang ngayon mga kababayan, yung ginawa kay dating Pangulong PRRD, di po ba hanggang ngayon wala pa po silang desisyon mga kababayan? Yung tao doon sa dahig ay nanghihina na, napakatanda na mga kababayan. Hanggang ngayon, wala pa po silang pinalalabas na desisyon tungkol dyan mga kababayan. Napakabagal po nilang magbigay ng desisyon sa totoo lang mga kababayan. Kasi namin sabi ko, unang-una, nagtataka ako. Na-shock kaming lahat kasi Oo. last week pa pinag-usapan na namin yan. And I was telling Senator Gatchalian na siya dapat, huwag ka akong pumayag because under the Constitution, madali siya, pinaliwanag ko. Tapos gumawa pa ako ng article about it na talagang siya dapat. Tapos meron siyang, nung makausap ko siya, abay talagang nag-aaral na daw siya ng gusto sa protection. Mas in-announce niya sa flag ceremony. Na siya na talaga. Ready na siya. Okay na siya kami lahat nung biglang pumayag siya. Oo. Well, He allowed it to happen. Yun nga Yun ang problema doon. Nagyabang pa nga nung flag ceremony na siya ang mag-preside sa impeachment trial, mga kababayan. Napanood po natin lahat yan. Kamukat-mukat mo, noong totohanan na, yung talagang impeachment trial na, si Chis Escudero ang kanilang isiniksik, ang kanilang inilagay para manguna dyan sa impeachment trial na yan. Siya ang mag-preside, mga kababayan. Ito pa lang si Win Gatchalian, mga kababayan. Pero kung panonoorin mo yung ginagawang impeachment trial, mga kababayan, hindi talaga kakayanin Oo, hindi kakayanin ni Win Gatchalian yung ginagawa ni Chis Escudero, mga kababayan, sa totoo lang. Kaya nga siguro siya ang inilagay nila dahil sa kung si Win Gatchalian ang inilagay nila na presiding officer, magiging katawa-tawa lang ang lahat, mga kababayan. Kasi nag-o-object na si Alan kasi gusto niya magsalita. He was overruled. Pasok ko, ano nangyari dito? Okay. So the remedies to really bring it to the Supreme Court. Ang kwento, isang senador doon, after the ceremony, may tinawagan sa Malacanang. Ayun. Basta Ayun. May kwento kasi. Kaya naman pala, mga kababayan, si Chis Escudero ang inilagay bilang presiding officer kasi yun daw isang senador, ayon kay Attorney Sal Panelo, meron siyang marites din, mga kababayan meron siyang tinawagan sa Malacanang. Siguro, ang sabi ng Malacanang ay hindi natin alam kung ito ay totoo, mga kababayan. Batay lang. Ang sinasabi natin ay batay lang sa napapanood at naririnig natin na sinasabi ni Sal Panelo, ni Attorney Sal Panelo, na may tinawagan sa Malacanang. Pagkatapos, yun, inilagay na si Chis Escudero. Ang ibig sabihin niyan, lumalabas, mga kababayan, na may kinalaman ang Malacanang sa paglalagay bilang presiding officer kay Chis Escudero, mga kababayan.
Yun ang sabi. Okay. So may marites pa si Attorney Sal. Ayun lang. So, yung remedy po dyan, Attorney Sal, tignan Punta na natin. sa Korte Suprema. Sa Korte Suprema. At sana, ang Korte Suprema ay magbigay kaagad ng desisyon. Kasi 92 days lang ang tinitingnan nilang impeachment trial eh. Kasi kung sabihin ng hindi, dapat nga si Senate President Win Gatchalian, yung mga nakalipas na mga trial dates, will that be null and void? Or pwede mag-pick up from where they left off? Magkaroon ng Ay, substitution? Paano po yun? Talagang mananalipay yan. Ang problema kasi dyan sa majority, hindi nila iniisip that what they're doing will taint the integrity of the impeachment trial. Hindi nila naiisip, yung puro politika nasa isip nila. Totoo yan, mga kababayan. Yung sinasabi ni Atty. Sal Panelo dyan, totoo yun. Puro politika lang ang iniisip nitong mga majority, mga kababayan. Hindi nila iniisip yung integridad ng isinasagawa nilang impeachment. Tatanggalin kasi po nila dyan, mga kababayan, ang isa sa pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno. Walang iba kundi si VP Sara. Bakit nila ginagawa ito, mga kababayan? Para ba totoong panagutin siya, mga kababayan? Hindi. Bakit ko nasabi po yan, mga kababayan, sa aking opinion? O, tinan nyo to mga kababayan. Kung ang talagang gusto nitong mga congressman, napakarami po nila eh. Sipin mo, iilan lang ang bumoto ng noon sa impeachment. Lahat na sila bumoto ng yes. Itong mga majority senador na ito, 13 yan, mga kababayan. Ganon din. Ang gusto raw nila ay papanagutin si Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential fund sa katiwalian at korupsyon, mga kababayan. Ang nakapagtataka, mga kababayan, pakinggan nyo po ito kung ang gusto nila talaga mapanagot yung mga korap at tiwaling mga opisyal ng gobyerno, napakaraming isinasagawang mga rally at pagkilos, protesta na laban sa mga korupsyon at katiwalian sa gobyerno, pagnanakaw sa kaban ng bayan. May nakita po ba kayo sa mga senador na ito na nasa majority at mga bumoto ng yes sa impeachment ni VP Sara na sumama dyan sa mga protesta na yan laban sa korupsyon at katiwalian? Hindi po ba wala? Pagkatapos ang gusto raw nila, mga kababayan, ay panagutin ang mga korap? Mga kababayan, malinaw po na ito po ay pamumulitika lang, sa totoo lang, mga kababayan. Sumusunod sila sa kumpas ng Malacanang eh. Oo, totoo yun. Yan ang problema nila. Okay. Okay, so attorney, notwithstanding the arguments about the legality of having Senator Chis Escudero as a presiding officer, ano po ba yung implikasyon nito, halimbawa sa kaso po ng ating Vice Presidente, kung siya man ngayon ay naging presiding officer, sir? Ibig sabihin, meron mga binabalak na naman. Meron talagang binabalak, mga kababayan. Halatado naman eh. Halatado naman. Ang gusto nila po kasi, mga kababayan, si VP Sara ay hindi makatakbo sa 2028 election. Yan talaga ang plano nila. Kaya nga po, kung napapansin ninyo, yung isa sa pinakamalakas dyan sa minority, mga kababayan, itinaon nila na arestuhin at ipakulong sa mismong araw ng pagsisimula ng impeachment trial laban kay VP Sara. Napansin niyo po ba yun, mga kababayan? Parang ganito. Ang isang team kasi sa basketball, ihalin tulad natin sa basketball, mga kababayan. Kung ikaw ang pinakamalakas na player, star player ka ng team ninyo, gagawa sila ng paraan yung mga kalaban ninyo para nang sa ganun ay mabalda ka, para hindi ka makapaglaro. Para nang sa ganon ay mas malaki yung posibilidad na maipanalo nila yung laro. Ganito ang ginawa po nila kay Senator Dante Marcoleta, mga kababayan. Kaya nila kinasuhan ng imbento, gawa-gawang kaso, pagkatapos ay inaresto at ipinakulong dahil ayaw nila na siya po ay tumindig dyan sa impeachment trial dahil isa siya sa pinakamalakas na player ng impeachment trial na yan para nang sa ganon ay malaman ang katotohanan ng ating mga kababayan. Yun talaga ang totoo dyan, mga kababayan. Isa yun sa mga rason bakit nila kinasuhan ng plunder si Senator Marcoleta. The brains behind all this operation ito eh. Mulat sa di ba? Matagal na natin pinag-uusapan Oo, to. operation Lahat yan. ng yan, talaga ang ultimate goal tanggalin si
Vice Presidente dahil Yung sa sinasabi ko, panguluhan ng kandidatura niya. Yan naman talaga eh. Okay. Yun talaga. Pero, siguro po kasi ang tanong nga po ng mga ordinaryong Pilipino, no? Why does it matter kung sino man yung nakaupong presiding judge? Kung talaga naman po na ebidensya po yung pagbabasehan po natin. So ano po yung malaking pagkakaiba na si Senator Cheese, linawin lang po natin, ang ngayon ay presiding officer po. Questionable nga kasi nga, eto nga, tama yung pinuputo ni Senator Alan at saka ni Senator. Sila tatlo, in fact tatlo, pati si Senator Robin. Silang tatlo ang masigasig Nagka-question. kapit. Oo. Sabi niya, ang kwento is supposed to be in-offer na pala yan in-offer kay Senator Alan maging presiding officer ng impeachment. Ang condition lang, si Escudero, ang Senate President. Pagkatapos kaya tatakas, tapos ngayon eh. Inihalal yun para kumbaga talagang merong mga agenda ang tinatawag. Di ba? Alam nating lahat na biglang nagbalik-tangan yung dalawa dahil nga may mga Tama. kaso. Opo. Pero ayan ang problema eh. Talagang gusto nilang ipakulong lahat itong mga kritiko ng gobyerno. Kaya Yun ang totoo dyan, mga kababayan. Gusto nilang ipakulong lahat ang mga kritiko ng administrasyon, ng gobyernong ito, para malaya silang maisagawa ang kanilang mga agenda para sa pansariling interes po nila. Yan ang totoo. kumbaga forced to be glad sila. Oo. Senate Attorney Sala, question ko, kasi sinasabi, hindi naman daw ito yung this is not the first time it has happened, no? In the time of the impeachment also of then President Joseph Estrada, Senate President Aquilino Pimentel Sr. also sat beside Justice Davide. So ano yung pagkakaiba noon sa ngayon? Ayan, napakinggan nyo to. Oo. Ano Noon po- walang Noon walang agenda. Ngayon may agenda nga eh. No, what do you mean walang agenda? Yung agenda May noon was agenda is to disqualify this Vice President Yeah. from running. Oo. Yung kay To Panong... obliterate her. Yan ang talagang agenda eh. Oo. Siraan mo, itanggalin mo yan. Hindi po Oo. pwede yan. Sagabal sila eh. Oo. She is the obstacle to their continued stay in power. Totoo yan. No, but my question is nga, Attorney Sa, what was the difference then at the time of Eto, Joseph Estrada when Davide and Aquilino Pimentel sat side by side in the rostrum as compared now, seated beside presiding officer Cheese is also Senate President Win Gatchalian. So what's the difference? If you're saying na dapat yung presiding officer is the Senate President, and nangyari na po sa panahon po ni Joseph Estrada. Sino ba ang nililitis na sa panahon ni Chief Justice Davide? Ayan. Si Sino Era. ba? Di ba si Era? Exactly. Oh. Presidente naman yun eh. Oh, yun. Okay. Presidente yan eh. The kasi Constitution justice. says it. Yes. Na talaga siya. Oh. But as Senate President, okay naman siyang nasa tabi. Pero this time, he was ousted from presiding. Kaya nakakaawa. Kaya ang dami mong nagbabastuloy kay Senator Gatchalian. Dahil pumayag siya tapos nandun pa siya sa tabi, nagmumukha siyang kawawa. Ang pinag-uusapan po kasi dito, mga kababayan, yung pag-preside ni Cheese Escudero, meron silang argumento na nangyari na daw po ito noon during the impeachment of Joseph Erap Estrada, mga kababayan. Pero, mga kababayan, tandaan ninyo, kung presidente ang ini-impeach, mga kababayan, ang sabi sa konstitusyon, yung Chief Justice, mga kababayan, ang nililitis po sa panahon yan ay presidente, mga kababayan. Dito, sa kaso ni BP Sara, mga kababayan, dapat dyan, Senate President ang nag-preside. Yun ang punto rito ni Attorney Sal Panelo, mga kababayan. Okay, Attorney, wala, Pinawawa nila masyado itong kasama nila sa Totoo majority. yun. Parang Attorney, wala naman po awawa. tayong kinikilingan kundi ang totoo, ang katotohanan, accountability, transparency at ebidensya. Kaya po, sinilip ko po yung 1987 Philippine Constitution. I am not a lawyer by all means, pero ito rin po yung kanilang argumento naman ng ibang proponents po ng pag-upo po ni Senator Cheese. The 1987 Philippine Constitution states that the Senate has the sole power to try and decide impeachment cases. Number 2 point. Second point, the Constitution specifically requires the Chief Justice to preside only when the President is on trial. It does not require the Chief Justice to preside over the impeachment of a Vice President. And because this is the impeachment of the Vice President, the Senate follows its own rules of procedure, which allows it to elect a presiding officer from among its members. And I've seen an interview po of one of the UP law professors. He's agreeing with this. Ano po ang palagay nyo? What can you say about this argument, sir? The rules of the Senate cannot go over and beyond what the Constitution is saying. The Constitution precisely outlined
the procedure by which the impeachment trial will go. At nakalagay nga doon, only in the instance of the President being tried ng Chief Justice. The rest, talagang dapat ng Senate President. Iyan yung sinasabi natin, mga kababayan. Yung kanilang kasing ginagamit na argumento, yung pag-impeach noon kay Joseph Erap Estrada, mga kababayan. Dito po kasi, iba po itong kasong ito. Hindi po katulad noon na Chief Justice ang nag-preside dahil presidente po ng Pilipinas ang ini-impeach, mga kababayan. Senate President Ikaw ang presiding officer Yun nga ang general rule. That is only the exception. And even the rules of the Senate, initially, nakalagay ang Senate President. Binago nila, questionable nga. Kasi yung kanilang rules, hindi nila sinunod yung kanilang procedure mismo. Pangalawa, wala silang quorum at the time. Questionable na nga yung walang quorum. Yun ang isa pa, mga kababayan. Noong gumawa sila ng rules, 22 lang sila, mga kababayan. Kulang sila ng 2. Wala silang quorum. Kaya kung, eto naman po kasing Supreme Court natin, hindi naman po natin sila minamalit, masyado po kasing mabagal ang kanilang pagbibigay ng desisyon. Kung sana, dinesisyonan nila yan na wala kayong quorum, illegal yung ginawa nyo, tapos ang usapan, mga kababayan. Yan ang isa sa mga pinanghahawakan nila na noon daw pong June 3, noong sagawa po sila ng sesyon na inilagay na si Win Gatchalian na acting Senate President, mga kababayan, diyan daw sila gumawa ng rules para diyan sa impeachment. Ang problema nga po, mga kababayan, noong panahong yun, wala silang quorum dahil hindi po sila kumpleto. Quorum na gumawa sila ng rules. O di ba? Lahat nga puro paglabag sa saligang batas ang ginawa Paglabag nila. talaga. Okay, so I guess we will just have to wait if Senator Alan Peter Cayetano will file a case sa Supreme Court para madesisyon na ito. On another note, Attorney Sal, your thoughts, do you agree this time with Presiding Officer Chis Escudero na you need 16 votes to convict? Kasi dapat 2/3 yung buong members, kasi lahat naman po Ayan, miyembro. Agree po kayo doon? Or it has to be those who are physically present only? Matagal ko na akong sinasabi yan. Ilang buwan ko na yata sinasabi na 16, they cannot change what the Constitution says. Tama. It's explicit, it's unequivocal na 24 ang magiging basehan mo. Kasi there are only 3 instances by which hindi mo pwede i-consider yan. One, kung namatay. Yeah. Hindi ka na senador. Pangalawa, kung tinanggal ka. Or, pangatlo naman, kung ikaw ay nag-resign. Pero hindi, walang kondisyon na ganun. Kaya palaging dapat 24 ang bilang. So 16. So agree po kayo kay Senator Chis kasi siya rin, hinamon rin niya. Ito ang aking rule, dapat 16. Kung mayroon kayong reklamo, ihain nyo ulit sa kumbaga seek your legal remedy. So at least on that point, you agree with Senator Chis Escudero. No, I think he agrees with me because I've been saying that for several months. At saka yan ang nakalagay sa konstitusyon, mga kababayan. Kailangan 2/3 ng 24 na senador ang dapat na bumoto para makonvict ang isang impeachable official, mga kababayan. Yun ang dapat na manatili dahil yun ang talagang nakalagay sa konstitusyon. Hindi dapat baguhin yan. Okay. So sir, that's Si Senator Ping Lacson, mga kababayan, narinig niyo nung nakarang impeachment na nagsalita tungkol dyan sa threshold. Yung bilang ng dapat na bumoto. Nagmamagaling-magaling pa yung mama na yon na meron nga siyang patutsada kay Senator Marcoleta. Isingit ko na ito, mga kababayan. Bawal daw magkawaran dahil daw sa baka magkasakit. Samantalang siya nung nagkakaso, mga kababayan, nagtago, mahigit 1 taon. Akala mo naman matapang. Buti pa si Senator Marcoleta, hinarap niya. Ikaw, Senator Ping Lacson, ano ginawa mo? Nagtago ka, di ba? this one, 16 na nga po yung threshold Threshold, yan. Talagang sinabi po ni Chis Escudero, ni Senator Chis Escudero, no? Ang tanong po, hindi po ba pabor ito sa impeachment case ni VP Sara na naging 16 po talaga ang number na kailangan para ma-convict po ang Vice Presidente? Paano hindi wala ka? Paano? Pabor. Ito po, di ba? Pabor? Dahil nga Siyempre pabor yun. Kasi pabor nga, po. di ba, sinasabi ko na sa tingin ko sa mga senador, ang malaking makukuha nila ay 6 lamang. The rest, puro absuelto yun. Sige, so sir, jumping from that question,
Doesn't this give you hope kahit paano na talagang namang wala namang pong agenda, as you said, itong korte na ito? Pero ang problema nga, pinakukulong nila lahat, dinidemanda nila, pinakukulong, tinatakot. Yun nga ang suliranin dyan. Minamantsahan mo yung impeachment trial. Kaya ang problema nyo, kung naging matagumpay sila dyan, ang taong bayan, hindi na maniniwala sa resulta. Tama, totoo yan. Kaya nga po sunod-sunod. Hanggang ngayon, kahit bumabagyo, umulan, umaraw, ang mga kababayan natin, sawang-sawa na mga kababayan. Nakita nyo yung rally doon sa Liwasang Bonifacio, na kahit na bumabagyo ay napakaraming mga tao ang nandun. Magkakaibang relihiyon, magkakaibang kulay. Pero iisa ang ipinaglalaban mga kababayan, labanan ng katiwalian at korupsyon. Ilabas ang katotohanan, naghahanap po ng katarungan tungkol dyan sa flood control, lalo na sa pagnanakaw ng kaban ng ating yaman na mga kababayan sa ating bansa. Ayan ang nakikita po natin ngayon mga kababayan. Yung mga kababayan natin talagang punong-puno na sa mga nangyayari po sa ating bansa ngayon. Oo. Another, everybody's also waiting with a bated breath. Kung dadalo po si Vice President Sara, kayo po bilang abogado at kung kayo po ay nasa kanyang defense counsel, would you recommend, would you tell her to attend, or you'd rather leave it in the hands of her legal team? Matagal ko na rin nung sinasabi na hindi siya kailangan umattend kasi hindi naman required. The Constitution does not require it. The rules does not require it. Talagang, unang-una, hindi ba, matagal na rin natin sinasabi. Yan naman mga grounds na sinasabi na Iyak dito yung mga prosecution eh. Kasi po mga kababayan, ang gusto nila ay mag-appear si VP Sara. Pero gumawa sila ng rules na sinasabi dun sa rules na maaaring ipresenta ng kanilang kampo si VP Sara at maaaring kahit hindi siya magpakita. Yun ang nakalagay sa rules mga kababayan. Pagkatapos ang gusto nila humarap dito si parang gumagawa sila ng rules na hindi nila sinusunod. Hindi naman totoo, puro gawa-gawa lang yan. So kung ikaw naman ang dinidemanda, ba't ako pupunta dyan? Wala naman silang kaso sa akin. Ano gagawin ko dyan? Di ba yan nga sinasabi ng mga abogado niya, bakit hindi namin sinagot? Wala naman kayong mga ultimate facts na inaalis. Paano namin sasagutin yan? In other words, if the accusation is nothing but fabrications, why do you have to respond to it? Kitang-kita na nga. So you will not recommend at all, not even one, just to make one appearance para lang makita siya. Kasi syempre iba rin yung presensya niya 'di ba? Parang rockstar si VP Sara Maraming na rin sa kanya Yun ang isang napansin ko mga kababayan Pagka lumalabas, kahit saan magpunta si VP Sara, mga kababayan, napakaraming mga tao na parang bagang kinagigiliwan siya, parang sabik na sabik yung mga kababayan natin na makita siya, makapicture, makaselfie, makadaupang palad. Tuwang-tuwa sila mga kababayan. Samantalang, kung nakikita nyo mga kababayan, yung paglabas-labas ng ating Pangulo, gumaganyan-ganyan sa mga tao, nakatingin lang sa kanya, hindi man lang siya lapitan para yakapin. Pero si VP Sara, mga kababayan, napansin nyo, dinudumog. Gusto nila talagang malapitan na makapicture, mga ganon. Masaya sila, ibig sabihin, mga kababayan Napapansin niyo po ba yon? So, siguro yun iniiwasan niya dahil rockstar siya, baka magulo pa yung but to say hi, just to say hi and goodbye, makakagulo na So siguro, mo na sila dyan. Ayaan mo na, Attorney, marami pa akong nagtatanong ngayon sa timing, kumbaga, ng pagka-aresto ng po kay Senator Yan. Marcoleta. Do you think due process was followed in the arrest of Senator Marcoleta? Hindi pinag-uusapan yung due process niyan. Pinag-uusapan dyan, yung mga kaya nga yung tinatawag na selective justice nila. Yung mga kritiko, yung mga nag-i-expose ng corruption, yun ang pinakukulong nyo. Pero yung mga tao mismo na tinuturo na nga, sinasabi na ng marami, binabalidate from Saldico to the Marines, mga resource persons, tinuturo si Martin Romualdez, tinuturo si Presidente. Bakit hindi nyo dinidemanda? Sinasabi ni Luis Rodon kailangan daw yung accountability sa lahat. Bakit ang presidente, bakit hindi nyo dinimanda ang presidente nyo? Yan yung sinasabi natin kanina, mga kababayan. Kung ang talagang gusto nila, mapanagot yung mga nangurap, mapanagot yung mga gumagawa ng katiwalian sa gobyerno, bakit hindi nila aksyonan ito? Napakarami na pong ebidensya ang iprinisenta
Yung ebidensya po, yung sinasabi ng magkakaibang tao, magkakaiba man, pero magkakatugma ang itinuturo, mga kababayan. Pare-parehas po sila ng direksyon ng pagtuturo ng kanilang mga kamay o daliri. O Martin Romualdez, binanggit din ang Pangulong Bongbong. Binanggit din ang si Saldico at ang iba't iba pang mga matataas na opisyalis ng gobyerno. Bakit hindi nila tugisin itong mga ito kung ang talagang ang hanap ninyo ay accountability at transparency? Itong mga mayayabang na congressman na ito, akala mo hindi makabasag pinggan, pero yung kanilang sinasabi ay iba sa kanilang ginagawa, mga kababayan. Kaya halata, masyadong halata. Kaya ang taong bayan ngayon, Halata talaga. lalong nag-aalma sa galit sa ginagawa nila. Oo. Ito, Attorney Sal, kailangan ko ng paliwanag kasi medyo, syempre ito, legal. Yung dinenay po deny prosecutions para sa arraignment, anong ibig bang sabihin po nito? Hindi naman nire-require yung arraignment. Alam mo yung mga yan, talagang gusto nilang ipahiya lang itong si Inday Sara. Attorney Sal, ano ba ibig sabihin kasi ng arraignment? Paki-explain Ay, lang. pakinggan natin ito. Kasi sa hukuman, pag dinimanda ka, pupunta ka doon sa CBC. What do you plead? Okay. Not guilty. Oo. Kaya guilty. Hindi mo naman kailangan yun. Sinagot na nga, dumating na nga yung mga abogado at sinasabi na nga, wala kayong ground. Ano pang ibig sabihin doon? Di not guilty. So ang gusto sana ng prosecution, magpunta si VP Sara doon para to verbalize her position, and which was denied by the prosecution. That's what you were saying. Gusto nila, bawat article mag-deny. Madali sabi, gusto lang nilang papuntahin doon. Papuntahin, ayun. Yung gusto nilang ipahiya, kung siguro kung whatever. Yan ang agenda nila. Oo. So at least na-deny, no? Dineny sa prosecution para hindi na kailangan pumunta. So ayun. Kasi iniisip ko, ano ibig sabihin nun? Bakit dineny yung pag-arraignment? Okay, kaya nga sabi ko, mahirap to dahil legal. Okay, Oo, siguro Ricky. tama din yung dahil sabi mo nga, di ba, rockstar si VP Oo, Sara. magkakagulo. Baka naman talagang i-push yung buttons niya para Yun talaga, ang gusto nilang mangyari po kasi, mga kababayan, pumunta si VP Sara dyan sa pagdinig para ipahiya. Yun talaga ang kanilang plano dyan, mga kababayan. kamali siya siguro, which is I think part of the strategy of the defense na wag muna siya mag-appear because legally naman, as long as she Is represented. she's not required by the law anymore to appear because her appearance and participation is already through her lawyers. Tama po, Attorney Saka, Sara? alam po ninyo, they keep on forgetting the presumption of innocence given by the Constitution to an accused or to a respondent in an impeachment trial. Nakakalimutan nila yun. They keep on saying, she should come here and defend herself. How can she defend herself when your grounds precisely wala, and that's for you to prove. The burden of proof is with you, prosecution. with the prosecution. Ba't ba pinagpipilitan nyo? Kayo magproba. Hindi nyo nga maprobahan eh. Okay. Attorney Sal, isa pang explanation para mas maintindihan ko po. Pinababalik po ni Presiding Officer Chis Escudero yung BIR box na sealed. Sana Ayan, ibalik nyo yan magandang sa usapan BIR. Ano ba yung tamang proseso? Kasi di ba ito sealed? Kasi supposedly, hindi binukas rin sa Kamara de Representantes, ayaw ng mga kongresista kasi nga baka ma-violate. So dinala na po sa Senado. Pero pagdating po sa Senado, pinababalik po ni Senate Presiding Officer Chis sa Ayan. BIR. Ano po yung kwento po doon sa mahiwagang kahon ng BIR? Kaya, pakinggan Kasi natin pa. unang-una, NBR dapat hindi nila dinala yun kasi nga bawal yun. Dinala nila, kaya natakot naman yung iba, baka pagbuksan, matimanda rin sila. Ma-technicality, oo. Tama lang yun na ibalik sa pinanggalingan. Oo. Kasi ang impeachment court lamang, o ang hukuman lamang, ang makakadecide kung dadalhin yan doon at bubuksan. Wala naman wala pa Mga premature lahat So in the interim lang. So siguro pag dumating na sa pag hini-hear na po maybe tungkol dun sa ill-gotten wealth na inano sa kanya sa impeachment, dun lang pwede ipapakuha na lang. That's for the impeachment court to decide whether that's if they- relevant Oo. or Pero may proseso po dyan, mga kababayan. Hindi po basta-basta ipakuha yan kasi napanood ko yung episode doon sa Saganang Mamamayan na may in-interview tungkol dyan sa... Doon ba sa Saganang Mamamayan ba yun? Tungkol dyan sa BIR box na yan, mga kababayan, hindi basta-basta kunin ng kahit na gustong kumuha niyan at ipipresenta sa impeachment trial, mga kababayan. May proseso dyan. Tanging ang presidente lang ang pwedeng magbigay ng otorisasyon para nang sa ganon yan ay
madala doon sa impeachment trial bilang ebidensya, mga kababayan. Palagay ko, hindi naman po tawag dito tatanggi ang ating presidente. Papayagan niya yan. Papayagan niya yan, sigurado yan. Whether that's admissible against the respondent. Ang impeachment court magde-decide yan. Okay. So in the meantime, custodian, ibabalik na lang muna sa BIR para sila po ang mga siwa dun sa kahon. Okay. Okay. Attorney, I would like to discuss naman the constitutional design because yesterday, parang buong 3 oras po na nagtagal yung first day po natin ng impeachment trial. It was more on procedural proceedings, procedural motions. So at the end po, para pong marami rin pong nag-abang kung ilalabas na ebidensya. Pero sabi naman po ni Attorney Sheila Sison, yung nga pong legal defense ni Vice President Sara, this is part po of the process. So sa tingin niyo po ba, ano ba yung taktika talaga ng defense team? Pwede po bang, is it all of the technicalities? Kasi po marami nag-aabang po sa evidence pero mukhang hindi pa po mangyayari. Kaya na sinabi natin paulit-ulit, kanina pa ilang buwan na, you have to prove first your case against the Vice President. Kayo ang mag-uumpisa ng ebidensya nyo. Palibasa kasi wala kayong ebidensya. Kaya gusto nyo, ang magproba na guilty siya or absuelto siya or innocent siya yung respondent. Kayo yun Kaya ang defense, nag-aantay labang, nasaan ang ebidensya nyo? Ilabas nyo. Sabi nga ni Attorney Kasi ang nangyayari po kasi, mga kababayan, kaya po itong prosecution o kaya po itong mga abogado ng prosecution ay parang ganito po kasi, mga kababayan Ang ginagawa po nila, para ang gusto nila, ang maglabas ng ebidensya ay yung depensa, mga kababayan. Hindi po ganon. Ang dapat na maglabas ng ebidensya sapagkat kayo ang nagkaso, kayo ang nagreklamo, kayo ang nagpa-impeach, dapat kayo ang maglabas ng ebidensya. Ang nangyayari, hinihintay nila yung depensa na maglabas ng ebidensya. Sasagot lang ang ebidensya batay doon sa aking pagkakaalam at pagkakaintindi, pagkakaunawa. Sasagutin lang ng iba ng depensa yung mga ebidensya na ilalabas ng prosecution. Parang ganun po talaga ang dapat dyan, mga kababayan. Kasi nga wala Sabi nga ni Attorney Sheila, Attorney Wala naman sila Sara, ebidensya. burden of proof daw is on the prosecution. Kumbaga yung defense is just there. Kung But mayroon man, as mahina. she said, diba, ready na po sila. So mga ganito, Mga abogado naman yung mga prosecutors. Pero Opo. dahil nga politika, ayan. So ito nga, attorney, so with our constitutional design, supposedly po, itong impeachment ay independent po from the Supreme Court, from the executive, hanggang saan po pwede makialam ang Supreme Court sa isang Ayan, impeachment magandang tanong trial. yan. Kung halimbawa, ito nga, nagkakagulo po sila sa legal definitions, nagkakagulo sila o nagbabangayan sila sa legal interpretations po sa rules pa lang. The Constitution is very clear. When there is a blatant violation of the Constitution na amounting to an excess ng jurisdiction, talagang pwede sila pumasok. Nakalagay yun sa Constitution. Any branch of the government, kahit na sinong opisyal, pag ikaw ay nag-violate, you commit a grave abuse of discretion amounting to excess or lack of jurisdiction, pwede silang pumasok. Kaya gaya yan, hindi ba? Kaya nga nagtatakbuhan sa Korte Suprema. Kaya lang nga po, mga kababayan, napakabagal ang tagal magbigay ng desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan. Ang malaking problema Ang problema naman, di ko naman maintindihan ng Korte Suprema. Kaya- Mga galing na, mga justices. Nababagalan no ang tao. Yun, yung sinasabi natin. Kaya lalong na exacerbate yung yung sitwasyon Correct. Nakita nyo, parehas kami ni Atty. Sal Paleno nang iniisip. Mabagal talaga Attorney Sal, ang huling katanungan ko na lang po, today, second day po, at today na daw mag-uumpisa yung trial. At ang unang i-discuss po yung Article 4 tungkol po dun sa alleged plot to assassinate President Marcos, First Lady Lisa Marcos at former Speaker Martin. At ang dalawang witness po nila ay manggagaling po sa NBI. Ano po sa tingin ninyo po ang pwedeng mangyari? Kasi yun na nga, I guess the NBI is there supposedly to authenticate na yung video na hinahamon po ni VP Sara po na meron siyang na-hire na assassin, hindi daw AI. On that charge, sa Article 4 po. Hindi yan ang pinag-uusapan. Yung kanyang mga pahayag doon. Sabi ko nga, yun ay response sa isang tanong ng vlogger. At hindi yung sinabi ng gano'n lang na, pinag-iisipan ko. Ang tanong kasi sa kanya,
mapanganib ang buhay mo, Vice Presidente. The risk is very real. Paano kung patay ka, anong gagawin mo? O yun ang sagot niya. Which is hypothetical and conditional. Pangalawa, alam mo, nagtataka ako, teka muna, akala ko ba 4 yung articles of Alam nyo, napanood ko po yan nung tinatanong ni Senator Alan Peter Cayetano. Nahuli niya po yung yung NBI agent na si Kalilong. Nung tinanong niya na, ito bang sinabing ito ni BP Sara, yung sinasabi niyo na threat? Ito ba ay conditional na threat? Sabi nung si Senator Alan Peter Cayetano. Alam niyo mga kababayan, napaamin niya. Napaamin niya yung NBI na testigo na yun nga po ay conditional. Conditional. Kung napanood nyo mga kababayan impeachment ninyo. Bakit inuna niyo yung panghuli? Bakit di niyo inuna yung una, dalawa, pangatlo? Isa lang ang ibig sabihin, kasi nga wala kayong ebidensya, naghahanap pa kayo hanggang ngayon. Yun, ang totoo dyan, mga kababayan. Siguro ako isa lang, Patty. Attorney, nakita nga po natin, ipinisinta ng depensa yung kanilang team. Parang masyado pang bata yung, yung mga abogado po ni VP Sara, no? How prepared po do you think they are? Unang-una, yung gaya ng paulit-ulit na sinasabi, kasi nga, kahit na bagong abogado, pag tiningnan mo yung sinasabi nilang aligasyon at mga ebidensya nila, wala eh. Kahit na press lawyer, kaya-kaya yun eh. Kaya ba ay ng Pero presidential teka muna, defense? but let me, having said that, hindi naman ordinary itong mukha lang mga bata yan. Pero Alam nyo, yung mga abogado ni BP Sara, mga kababayan, mga bata pa talaga eh. Pero alam nyo, hindi naman sa edad nakikita yan eh. Oo, hindi sa edad nakikita yan. Kung papaano mo i-handle ang isang kaso. Sa pagsasalita nitong mga abogadong ito, mga kababayan, meron silang, kaya nila. Katulad din ng kabila. Siyempre, alangan naman kumuha ka ng bobo na abogado. Kailangan, kapag kumuha ka ng abogado mo, lalo na ang ipinagtatanggol mo dito at ang nilalabanan mo dito ay isa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Kailangan mahusay yung abogado mo. Hindi tinitingnan dito kung matanda ka na, bata ka pa. Ang pinag-uusapan dito, tagisan ng talino ito at galing mga kababayan. mga veterano na yan sa litigation. De veterano. Campanilla, ika nga. Parang si Attorney Sal. De Campanilla. Nagtataka lang ako, bakit hindi umapil doon si Attorney Fortune? Siya dapat na nangunguna doon. Oo nga, di ba? Fortune Narvasa, ang mga lead counsel. Okay, Attorney Sal. Although si Attorney Season naman, okay si Attorney Season. Yung babae, Ay, yung babae, matapang. magaling, Oo, magaling. Hindi lang matapang. Di ba sinisemplang niya si Luis Tro? Okay, so Attorney Sal, babalik ka kasi nga kung tayo maniniwala, 92 days daw itong trial. So we'll keep asking you to give us your legal insight para po himayin natin, maintindihan. At least alam ko na ngayon yung arraignment, yun na nga, sabi mo nga, constitutionally infirmed nga yung pag-upo ni Chis Escudero bilang presiding officer. So thank you very much again, Attorney Sal. Have a nice morning and day. Thank you for having me. What do you Yun mga kababayan Yun yung panayam ng Net25 News and Information sa ESPN kay Attorney Sal Panelo, mga kababayan. Napakaraming bagay tayong nalaman at natutunan sa bahaging ito, mga kababayan. Atin pang susubaybayan ang mga susunod na pangyayari sa mga susunod pang pagkakataon sapagkat ang pagkakaalam natin, mga kababayan, sa Lunes ulit magkakaroon ng pagdinig tungkol nga po dyan sa impeachment trial laban kay BP Sara, mga kababayan. Pero ito lang, ang punto natin dyan, mga kababayan. Yung sinasabi natin kanina, doon sa ating pagsisimula, 92 days yan, mga kababayan. 92 days times 25 million. Sipin mo, napakalaking halaga yan, mga kababayan. Ang magagastos diyan sa impeachment na yan. Magkano hinahabol? 125 million, mga kababayan. Pero hindi natin sinasabi rito na hindi na mahalaga. Ang 125 million, mahalaga pa rin yan, mga kababayan. Kung totoo na ito ay nakulimbat o kaya ay nakurap o kaya ay may pananagutan dito si BP Sara, dapat niya talagang panagutan ito. Sapagkat ang hinahanap natin dito, mga kababayan, transparency, accountability,
at saka justice, mga kababayan. Yun ang ipinananawagan natin. Kung talagang mapatutunayan nila yan, mga kababayan. Ang problema po kasi dito, mga kababayan, 16 yung boboto dyan, mga kababayan. Sa kahuli-huli ang sandali, pagkatapos na maipresenta ang ebidensya, pagkatapos na magkaroon ng matinding sagupaan ng mga abogado, ang magdidesisyon pa rin dyan yung mga senador, mga kababayan. Yung gusto pa rin nila ang masusunod. Ito bang mga senador na kampi sa Malacanang, maaasahan ba ninyo yan na boboto ng no? Kay BP Sara? Yes sila dyan na dapat ma-impeach. Sigurado yan, mga kababayan. Pero, sandali lang, mga kababayan. 2/3, 16 ang kailangan para nang sa ganun ay makonvict ang Vice President dyan sa impeachment na yan, mga kababayan. Ang ibig naming sabihin dito, mga kababayan, bakit hindi pa ngayon gagawin na yan? Total, doon naman din pupunta para hindi na po gumastos ng napakaraming mga pera na dapat na lang sana ay gamitin na lang sa mga proyekto ng ating gobyerno, itulong sa ating mga mamamayan. Yun ang punto natin dyan, mga kababayan. Pero, yan ang gusto nilang mangyari. Dahil kaya nila ginagawa ito, mga kababayan, yung impeachment na yan, para pagtakpan, para, kumbaga ay, yung usapin ay malihis doon sa flood control. Inilalayo nila yung usapin, mga kababayan, para hindi na pag-usapan. Dito po kasi nakapokus ang ating mga kababayan ngayon doon sa impeachment. Pero hindi nila nalalaman, mga kababayan, marami sa ating mga kababayan na patuloy pa rin na naniningil at naglalabas ng kanilang mga damdamin, pahayag, para nang sa ganun ay mapanagot ang mga nagsamantala ng limas sa kabangyaman ng ating bansa. Hindi tayo titigil, mga kababayan. Meron tayong karapatan. Pera po natin yan . Lahat tayo, mga Pilipino, nagbabayad ng buwis at karapatan natin iparating din sa ating pamahalaan ang ating hinaing, mga kababayan. Patuloy tayong lalaban sa paglaban sa korupsyon at katiwalian at andito po kami, nakahanda po kaming tumulong sa ganitong mga paraan para nang sa ganon iparating din sa ating pamahalaan ang hinaing ng ating mga kababayan. Beno, yun lang ang ating maibabahagi ngayong araw, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pagtsitsaga na panonood. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. Anumang oras ninyo mapanood ng bidyong ito. At lagi naming sinasabi na saan man po kayo, anuman ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.